Good morning everyone! Sawadee Kap! This is me first day in Thailand and this is gonna be the first time na mag-feature tayo ng international destination. Abangan nyo dahil sobrang exciting at for sure, magugustuhan nyo mga destination na pupuntahan natin dito sa Chiang Mai, Thailand. Aroy makmak. Ang Chiang Mai ay matatagpuan sa hilagang bahagi ng Thailand. Ito ang pangalawa sa pinakamalaking syudad sa bansa. Sentro ng mayamang kultura, magagandang likas na yaman at ang pinakadinadayo, ang masasarap nilang pagkain. Ang kanilang mga pagkain ay orihinal na nagmula sa hilagang bahagi ng Thailand at maimpluwensya na rin ng mga kalapit nitong bansa tulad na lamang ng Laos, Myanmar at China. Karaniwang ginagamit sa kanilang mga lutuin ang mga fresh herbs, pangpaanghang, lokal na gulay na nagbibigay ng natatanging lasa at aroma. Tulad sa Pilipinas, mahilig din sila sa kanin, but specifically sa sticky rice na sikat na ginagamit sa kanilang dessert na mango sticky rice. Sikat din ang lugar para sa mga abot-kayang street food na matatagpuan sa kanilang night market. Iba't ibang mga lokal na pagkain ang sayo'y naghihintay dito. Para mapuntahan ang Chiang Mai, mayroon ng mga direct flights ang Cebu Pacific Air papunta rito 3 times a week. So ikaw na ang bahala kung ilang araw mo gusto magstay. Kung dati, aabutin ng halos 1 araw ang biyahe bago ito mapuntahan mula sa Pilipinas, ngayon, 4 na oras na lamang at makakarating ka na dito. O diba, nakatipid ka na sa budget, mas na-maximize mo pa ang iyong oras. Tulad ko na mayroon lamang 2 araw para mamasyal dito. Sapat ba yun para mapuntahan ang ilan sa mga kilalang destinasyon? Kaya naman, samahan nyo akong libutin ang tinaguriang The Rose of the North. Isa sa mahalaga na ka-ready upon arrival ay ang inyong accommodation. Maraming pwedeng pagpilian, nakadepende na lang kung ano ang pasok sa inyong budget. Tulad na lamang ng napili naming accommodation. Nasa sentro lang ito ng city kaya madaling mapuntahan ang ilan sa mga pasyalan dito. Kompleto sa amenities na kailangan ng turista, comfortable ang higaan at spacious ang kwarto at syempre malinis. Kasama na rin ang buffet breakfast if you stay here. Pagdating naman sa kanilang mga facilities, hindi rin sila magpapahuli. Tulad na lamang ng kanilang swimming pool na napaka-instagrammable. Properly maintained ang hotel kaya naman 5-star rating sa akin yan. To start with our itinerary, una naming binisita ang Ontai Farm. I'm telling you guys na dito pa lang sa ating unang destinasyon ay marerelax na agad kayo. Dito, itinuro sa amin ang paggawa ng tinatawag nilang herbal ball na ginagamit pang hot compress sa likod at nagbibigay ng relaxing na aroma ang mga herbs na nakalagay dito. So ito na yung gagawin natin. Anong tawag dito? Herbal. How do you call this? So first step, you have to mix this. It composed of different herbs. So, para evenly yung aroma na ilalabas niya. So, I just have to tight it. Siyempre, gagandahan natin. As tight as possible, right? No, not too tight. Not too tight. Not too tight. Oh, tight as possible, sorry. Ano ba talaga, kuya? So, para mas mahigpitan mo siya, higitin mo yung ibabaw. So, bawat corner. Do you think this is okay? Alam mo, pag mga tito-tita ka na, pag tumatanda na kayo, magugustuhan nyo yung amoy nito kasi talaga mabango siya. Perfect. This is what you call herbal ball. So, ang purpose nito, parang pang hot compress. So, paano siya gamitin? Pag uwi namin sa Pilipinas, we have to steam it like for a few minutes. Kapag basa na siya or nag-extract na yung pinaka-herbals, pwede na siyang gamitin. Siyempre, mas better kung medyo mainit siya. Kung kahit some part na masakit yung katawan mo, idadampi mo siya na medyo mainit pa para ma-feel mo yung init, para malesen yung mga sakit sa katawan, and also the reason why mainit para lumabas yung aroma. Matapos namin ito gawin, ipinasubok naman ito sa amin. So ganito yung ginagawa dun sa herbal balm na ginawa natin kanina. Wala pa kasi kami tulog masyado since medyo maga kami dumating kanina. This is like this woman sa Pilipinas. It's rice. Tikman natin. Aroy. Aroy. Aroy is delicious. Aroy. Aroy. Makmak. Aroy makmak. Aroy makmak. Sinundan ito ng foot massage at ang back massage na aking pinakanagustuhan. Ang daming ginawa sa amin. So kanina gumawa kami ng herbal balm.
Tapos nag-foot massage. After that, binigyan kami nitong food. And then ito naman, ni-try yung herbal ball na ginawa namin kanina. Grabe, sobrang relaxing. After nung hot compress, yung traditional massage na ginawa sa amin. Tapos ito yung view mo. Matapos ang relaxing experience sa Ontay Farm, we headed next to the restaurant at dito, ipinatikim naman sa amin ang traditional appetizer. Ito ang tinatawag na Myang Kam. Ito ay iba't ibang herbs and spices na makikita rin dito sa atin. Tapos ibabalot sa dahon at saka kakainin. Maganda raw ito para sa blood circulation at better digestion. Next to it of course ay matikman ang mga tradisyonal na pagkain ng Chiang Mai. Talaga namang kakaiba at nakakatakam ang kanilang mga pagkain inihain sa amin. Sarap. Authentic Tom Yum. Grabe. Sunod na aming pinuntahan ang Lana Resort to experience wearing traditional Thai outfits at masubukan din gumawa ng sarili naming kratong. Matapos mabuo ang ginawang kratong, pwede ka raw mag-wish bago ito ipaanod sa ilog. Don't worry guys dahil biodegradable lahat ng ginamit dito, kaya safe for the environment. Guys, nandito kami ngayon sa I Love Flower Farm. Well, gets ko na kung bakit yun ang pangalan niya kasi tingnan nyo. Grabe, nakaka-inlove. Parang ano no, pag titingnan mo siya, kala mo fake. Pero, wow, sobrang ganda. Tila painting ang view mula sa itaas. Perfectly placed ang bawat kulay ng mga bulaklak na talaga namang kahit saang banda ay magandang picture ang iyong makukuha. At para sa kakaibang dining experience, hindi namin pinalampas ang Firefly Factory Cafe. Bukod sa masasarap na pagkain at drinks na kanilang ino-offer, talaga namang mamamangha ka rin sa 3D immersive dining experience dito. Ang buong lugar ay may 360-degree visual na mga waterfalls, lanterns at marami pang iba. Ito naman ang isa sa mga kainan na aming napuntahan. Bukod sa kanilang napakasarap na pagkain, ay napakaganda rin ng mismong lugar. Malawak ito na parang park or I should say, para kang pumasok sa ibang dimension. Tila ba ay nasa loob ka ng isang fairy tale story. Isa sa mga highlights ng aming pagbisita sa Chiang Mai ay bisitahin ang mga elephants. Pero this time, hindi para sakyan sila at pagsilbihan tayo. Dahil ngayon, sila ang aming pagsisilbihan at aalagaan. Sounds interesting, di ba? We visited Hog Change Elephant Farm na kung saan dito ay inaalagaan na maayos ang mga hayop at hindi naaabuso. Pero bago ang interaction with them, nagkaroon muna kami ng briefing para mas makilala namin ang mga elepante na aming makakasalamuha. Dito, kami ang gumawa ng vitamins para sa kanila, maging ang panghilod na aming gagamitin para sa pagpapaligo at ang pagkain na ipapakain sa mga elepante. Ito yung gagamitin natin na sabon or yung panghilod ng elepante. So, kailangan natin siyang pitpitin para lumabas yung oil extract. Then, imimix with water. Alright, so I have the bucket of food dito. Tapos ngayon, kailangan natin pakainin sila kung inaamoy na. Pero, lalapit ako, no? Sabihin ko, Bonbon! Yeah. Sorry. Kulit ako. Sige, one more. Alright. Bonbon! Yeah. They're very gentle kahit na sobrang laki nila. We're done with the encounter, once in a lifetime encounter with the giants. These elephants are really cute and sobrang na-enjoy namin yung feeding tsaka yung pagpapaligo sa kanila. So, have to say bye-bye to them. Sa loob ng 2 araw na pag-ikot,
Hindi lang yan ang aming mga lugar na napuntahan. Siyempre, hindi namin papalampasin ang tuk-tuk ride na kung saan mag-iikot naman kami around the city para bisitahin ang mga historical places ng Chiang Mai. One of the most exciting activities to try dito sa Chiang Mai ay magrenta ng tuk-tuk to tour around the city, to visit famous places, food spots, at marami pang iba. Kagandahan doon, solo nyo yung oras. Ha Phuket is the new location. That is the new landmark with the old entrance wall. Look like this one, but it's like the new model of the old wall. Okay, and we have a lot of the pigeons. A lot of people, they like to come and take photo with all the wall. Isa sa mga best experience ito para mas ma-feel mo ang vibe ng lugar. Ma-meet mo ang mga friendly na locals, live and eat at local places, and immerse with their culture. This is Juan, and that's a story.